Hello everyone! Good afternoon! Kamusta kayong lahat? So, today is Sunday, kaya naman samahan nyo kami sa aming paglalakad-lakad dito sa likod lamang ito ng aming apartment para naman maipakita ko sa inyo ang napakagandang cherry blossom dito sa lugar namin na talagang dinadayo ng mga Japanese. May mga foreigners din, so napakaraming tao ngayon dito. Ayan, enjoy na enjoy si Irie dahil ganito ang mga gusto niyang gawin. Lalo na kapag Saturday, Sunday, wala siyang day service or wala siyang pasok sa school at hindi rin kami gagala. Ayan, dito sa labas, maglalakad-lakad lamang kami at mag-e-enjoy na yan. So ayan, kung makikita ninyo, napakagandang cherry blossom ang nasa harapan natin ngayon. Kapag ganitong mainit na dito sa amin, talagang mamumukadkad na ang mga flowers nito. Lalabas lahat yan. At habang painit ng painit, unti-unti yan talagang lalong uusbong. Kaya lang kapag nag-start na yung sobrang mahangin na, doon na din magi-start. Lalo na pag may kasama pang ulan yung hangin, doon na din magi-start na malalagas ang napakagandang cherry blossom na ito. At syempre, may nagtanong din sa atin kung puro bulaklak lamang ba ang mga puno ng cherry blossom. Yes po, ang unang-una po talaga nalalabas is itong mga napakagandang mga flowers ng sakura na ito na may color pink and may color white. Minsan combination naman ng pink and white. Pero kapag nalagas naman na po lahat ng flowers nito, ang papalit naman po, ayan kung makikita nyo, may mga green na dahon na dyan na maliliit. Yan po ang pinakadahon ng cherry blossom. At lalabas lamang po yan kapag nawala na lahat ng flowers ng sakura. Ayan, kagaya nito guys. So ayan, nalagas na yung ibang bulaklak niya. So lalabas na dyan yung mga green na leaves, maliliit na leaves niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala nang masyadong bulaklak dito sa part na to. Like dun sa unang video na pinakita ko. Ayun, dun yung apartment. Ayun, sa may likod lang. Wala na, oh. Wala nang bulaklak dito. So, dito naman tayo napunta sa may temple nila. Dito yung kinuhanan kong video ng Hikibina Matsuri. So, may mga cherry blossom din kasi dito. Kaya, since naglalakad-lakad din lang kami, dumiretso na kami dito. Yan, napakaganda, di ba? Yung cherry blossom ng Japan. Ito naman may pagkahalong white and pink yung flower niya. Kung nakikita ba? Ang init kasi. Puro bulaklak. So ganito siya kapag nalagas na yung flower niya. Ayan, so lalabas yung ganyang kaliliit na leaves. Ayan yung leaves ng cherry blossom kapag nalagas na tong flowers. Ayan. Madali lang kasing malagas to, lalo na kapag ayun sila mister, ang bilis nila maglakad. Kapag grabe ang hangin, malalagas ka agad ito. So, nakuha na ko na itong sa may river na ito. At alam ko meron na akong upload nito sa shorts. Ayan. Diyan. Meron na akong upload nito, I think, last year ata. Ayan. Diba napakaganda? Yun. Dito lang to sa amin. Ang ganda lalo kapag may hangin, gumagalaw-galaw yung mga bulaklak. Ayan, no? Tsaka diba nalalaglag yung mga petals niya. Lalo na kapag malakas yung hangin. Ang bilis kasi maglakad ni Irie, tsaka may mga dumadaan na sasakyan, kaya kailangang bantayan ni Mister.
Mm, ほら、葉っぱ。なっとるよ。 Yuta at si Hapa ita. Ayan, sinasabi ni Mr. Ito na. アイリーさん。 Ayaw na ata ni Irene maglakad. Tsaka yung tunog ng tubig, diba? So, fresh na fresh. Tapos meron pang sakura. Nada! Mama! Ang daming tao dito sa Garyokoen. Dito naman to sa may harap ng apartment namin. Ayan, train. Diles ng train. Kasi station dyan. And then doon naman sa kabila, yung apartment. Ang bilis kong maghawak ng camera. Baka mahilo kayo, no? So, ayun yung apartment. Ayan. So, ito yung train station. So, mismo harap lang ng apartment namin ang train station dito. Last year nakuhanan ko na to ng video kasi yung tumugtog sila Aika. So next Sunday naman sila tutugtog pero hindi ko nakukuhanan para hindi laging pareho ang ina-upload natin yearly. Yearly kasi talagang sineselebrate kaya ang daming tao. Yan. And then, ito. Train. Bilis ng tren. So, andito naman tayo ngayon sa Kokufu no Koen. Yung Koen po, park siya. Park po ng Kokufu. Ayan, dahil napakaganda din pala ng sakura nila dito. Alam nyo ba, lagi ko itong nadadaanan every time na namamalengke ako dito. Kaya lang, since wala tayong kasama, kaya hindi talaga ako nag-i-stop para tumambay or magpunta dito. So, tamang-tama ngayon dahil day off pa din si Mister. So, today is Monday, nahatid na namin si Iris sa school. Kaya, sinamantala namin na dumaan dito sa napakagandang park na ito ng Kokufu. Ayan, first time kong makita ang sakura nila dito. Ganito pala kaganda ang sakura dito, guys. As in talagang ang daming iba't ibang klase ng kulay at nakahangin pa yung iba sa may river kaya napakagandang tignan. Ayan, kung mapapansin nyo, diba habang humahangin parang sumasayaw yung mga petals ng cherry blossom or sakura. Ayan, puro white naman ang kulay dito. Tingnan nyo, napakaganda. Tumatiming pa talaga sa agos ng river yung pagsayaw-sayaw ng petals ng cherry blossom. And look at this pink sakura. Napakaganda. Every time na masisikatan siya ng araw, talagang lalong kumikinang. Ang ganda, talagang ma-appreciate mo ang kagandahan ng cherry blossom. Kaya, advice ko sa mga gustong mag-tourist dito sa Japan, ilagay nyo na sa inyong mga itinerary ang cherry blossom dahil every April of the year talagang kahit saang lugar ng bansa maraming mga cherry blossom. So yun talaga ang isa sa mga pinupuntahan ng mga foreigners dito. Tignan nyo naman guys, diba? Ang dami din palang tao ngayon kahit weekdays. So siguro yung iba talagang ang day off nila is Monday, and then may mga maliliit din na bata kasi meron din ditong small playground. Kaya lang kasi syempre, i-focus natin ang camera sa kagandahan ng cherry blossom. So enjoy na enjoy si Mr. Jan. Talagang tinitingala niya ang cherry blossom dahil first time din ni Mr. na makapunta dito. So parehas kami, kaya naman
i-enjoy natin ang moment na ito at sabay-sabay nating panoorin, tignan ang napakagandang mga bulaklak na ito para naman pare-pareho tayong ma-relax. Masasatisfy talaga kayo kapag ganitong mga park ang pinuntahan ninyo at less gastos din dahil wala namang mga parking fee or mga entrance fee dito. Basta pag may available lang na parking, ayun, pwede kayong pumasok dito, and then may mga nagtitinda din ng mga barbecue or kaya yung mga dango, yung mga mochi, yung mga kakanin nila dito. Pero it's up to you naman kung gusto mong bumili or pwede ka ding magdala ng sarili mong obento at maglagay dyan ng tent, small tent or pang picnic na sheets para 'di ba makapag-relax kayo while eating and chatting, 'di ba, lalo na kapag family mo ang kasama. So gaya ng iba diyan, may mga iba diyan na naka-tent, meron ding iba may mga dalang mga chair ganyan. So talagang uubusin nila yung oras nila dito habang 'di ba tinitingnan ang napakagandang mga sakura na nandirito. So ayun, so sabay-sabay nating panoorin ito at tama na ang daldal para naman 'di ba ma-enjoy nyo din ang video ng sakura. Nag-enjoy si Mr. Oops, teka lang muna. Syempre, hindi pwede na hindi tayo mamimigay ng ating pamerienda GCash. Kaya naman, sana masagot mo ang ating question na ito dahil dito ka pwedeng manalo ng ating pamerienda GCash. 2 tao ang pwedeng manalo para mabigyan ng ating pamerienda GCash na 200 each kung masasagot ninyo ang aking question. So my question is, ano ang pangalan ng mga koen na pinuntahan namin para makita ang mga sakura? Ano ang pangalan ng mga koen na pinuntahan namin para makita ang mga sakura? So, i-check ko na lamang po kung sino ang unang makakasagot sa ating question na ito at kayo ang mananalo para sa ating pamerienda GCash. So kung sino po ang 2 tao na unang makakapag-type ng sagot sa aking question ang siyang mananalo ng ating pamerienda GCash. Kaya naman, make sure na panoorin mo hanggang sa huli ang video na ito para masagot mo ang ating question.